Ayun, magandang araw po sa mga bago po sa aking channel. Suyo po, subscribe po ako o pa-share na rin, pa-like na rin po. Yan, mapayapang Huwebes po sa ating lahat. Yan, ang gamit po natin ngayon ay ang DSX 500. Ang kapatid po ng ating bagong-bago ngayon na DSX 525. Available po yan sa Bodge Tarlac. Pati po ang ating SR 150 GT. Available po yan sa kulay na black at saka white po, no? Yung pagka-white nun napakaganda. Tsaka parang ano siya, may glitters. Yan. May entry po ang Bodge, mga big bike ng Bodge sa darating na Boss Ironman. Yan. Anim po ang entry nila, 7. Yan, puro Bodge yan. Walang backup po, no? Ganun po ka confident ang motor ng Bodge, ang produkto niya. Yan. May mga pre-test ride po tayo, no? Araw-araw po yan, kahit linggo at holiday. Ito DSX 500. Siguro ang mapipil nyo rito is yung height nya tsaka yung handling, no? Yung handling po kasi nito halos parehas lang nung DSX 125. Kung anuin nyo na lang yung power po nun, sobrang lakas po ng power nun kumpara nyo dito. Mga features po nun, sobrang dami po kumpara dito. Meron siyang traction control, ABS, ganun din po, harap likod. Malaki na po yung ano niya, yung TFT panel niya. Tapos ganun din, double disc brake po siya sa harap. Tapos sa likod isa. Yan. Meron din po siyang tire monitoring system, no? Tire pressure monitoring system. Dito po tayo duman sa Provincial Hospital. May titingnan lang po tayo. Ayan malayo pa. Bakit may mga green graso po? Ayan. Ito yung mga tupad hindi yata. Overtake tayo ng konti. Yun. Maganda po ang hatak nito. Lalo na po yung yung DSX 525. Napaka-smooth po nun. Kaya actually naka-order pa lang sa amin. May mga pa-reserve na.
may mode na din po yon. Ito wala pong mode dito eh. Yun, meron na pong mode yun. Sports tsaka eco mode. Yan. Hirap kumurba ng ano tawag dito, pakanan, no? Pakanan. So dali yung hindi naman. Hindi, pagka full stop mahirap yung pakanan kumpara mo dun sa pakaliwa. Ito po ang ating Tarlac Provincial Hospital. Tingnan nyo naman po kaganda ngayon. Dahil po yan sa ating mahal na ginang probinsya, si Madam Susan, ang ating pong gobernadora. Yun. Ang bukas po ng bods is 9 to 5. Anytime po meron tayong mga unit sa showroom. Yung mga DSX 525, 525 ACX, 525R, tsaka 525RR. Mayroon na rin po tayong mga 300RR at tsaka 300R. Available po dyan sa showroom kung gusto nyo pong makita. Anytime po yan. Pero syempre no, katulad po ng dati, kailangan may pag-uusapan po tayo at para mabigyan po ng konting kaalaman ng ating biyahe. Maiksi man pero makabuluhan, sabi nga, no? Sa passport no, kung mapapansin po ninyo, wala pong ano, di ba tayo pagka nagpa-picture sa studio man yan, sa cellphone man yan, selfie man yan, hindi man yan selfie, matic yan, di ba? Yung photographer nga, di ba? Matic yan eh. 1, 2, 3, smile, di ba? Ayan, ganyan yan eh. O kaya, say cheese, yan, di ba? Ganyan ang ano, ang basic pagka nagpapa-picture po tayo, no? Pero sa passport po, dun sa picture natin sa passport, siguro ako alam na ng iba, siguro lalo na po yung mga may passport, no? Pero sa mga walang passport pa, malamang marami po yung hindi nakakaalam dito. Mapapansin po niya yan, wala pong nakangiti o naka-smile man lang pagka nagpa-picture po sila ng passport. Hindi po passport size na picture, passport. Yan. Hindi po naka-smile yan ang mga picture sa passport, no? Marahil yung mga iba lang, syempre yung mga iba alam naman na nila yan. So hindi po pwede. Hindi po yung bakit hindi sila ngumingiti, hindi po pwede. Kasi po pala yung passport, no, meron yang chip, parang memory card, ganon. Doon po mapasok yung info natin, no? Isa po sa pinagbabasihan ng chip na yon na pinaka importanteng info, no? Isa yun sa pinagbabasihan po, no? Pagka nag-take ng picture, doon mag-i-store yung picture natin. Ang basihan po niya is yung sukat po nung ilong natin hanggang baba, ano, ilong hanggang baba, dulo ng baba, tapos vertical po yun, no? Yung horizontal naman niya is dulo po ng labi natin, no? Yung dulo ng labi. Yan po yung mga basihan po nung pag nagpa-picture ka. So yung mga iba, syempre magtataas ng kilay, sasabihin nila paano yung mga nagpa-low slip tsaka nagpa-kapal ng labi, no? Yun po yung ilalim po nung ano ng ilong, no? Hindi po yung sa tip nung ilong, sa ilalim po hanggang sa baba. So yun po yung basihan po sa pagpapapicture ng passport natin, no?
Kaya hindi po nakakangiti sa passport. Dahil yun po yung binabasa na information. Isa sa pinaka-importante na binabasa na information. Kaya importante po yan. Kaya pagka nagpa-passport ka, okay ka, tapos bigla kang na-aksidente, nabingot ka, yun na. Panibagong ano na naman yun. Picture, no? Ayan. Yan po ang halaga ng pagpapapicture sa passport. So, ito naman po yung susunod, no? Katulad po na sinasabi ko, sa mga iilan po, hindi po bago ang pinag-uusapan natin, no? Sa mga iilan. Sa mga iilan naman po, posible pong makapagbigay tayo ng panibagong impormasyon sa kanila. No, hindi ko po sinasabing ako lang ang nakakaalam sa sinasabi ko, no? Pinapauna ko na po, marami pong nakakaalam sa mga binibigay nating impormasyon, pero tinitiyak naman po natin na meron pong mga iilan na panibagong kaalaman sa kanila yung napag-uusapan natin. Alam niyo po ba yung wine glass? No? Sa lahat po ng alak usually, sa wine po ginagamit yon, yung mayroon po siyang hawakan, no? Na may hawakan siya, ganon. Hindi po pang social yun, no? Hindi po siya pang social. Yun palang wine, no? Para po maiwasang hawakan yung baso. Alam niyo po ba yun? Yung hahawakan yung baso, na pag hinawakan mo pala yung baso, no? Siyempre mainit po yung palad natin, di ba? Pag hinawakan mo pala yung baso, yung init po ng palad natin, magbabago po pala yung kalidad ng alak, yung lasa niya, yung kalidad ng lasa. Kaya di ba usually ang standard naman na pag-inom ng wine, hindi tayo gagamit ng yelo, tama po ba, no? Yan, ganoon din po pala yun. Kaya mayroon siyang hawakan talaga para hindi po hahawakan yung baso at hindi po iinit yung wine dahil sa pamamagitan ng palad natin, di ba? Hahawakan natin yon ng gano'n. So hindi magbabago yung ano niya, yung lasa niya, yung kalidad nung lasa nung wine, dahil yun talagang hinubog ng panahon. Magbabago pala ng kahit papano yung lasa niya. Kaya po pala gano'n, para maiwasan po yun, meron pong hawakan ng wine, no? Meron po siyang hawakan para hindi po makompromise yung lasa niya. So, ganun po, no? Maiksi lang po ang kwentuhan natin. Sana po, kahit papano, nakapulutan natin ng kaalaman ng konting-konti. Malapit na po ako sa aking trabaho. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Hanggang muli po, maraming salamat.